Ito guys, quick lang. Kung gusto niyo mag-scalping, day to So, isang candle na yan is 24 hours. So, isang candle na yan, pwede niyong i-trade. Paano kayo mag-start? Mag-start kayo sa dito sa day para malaman niyo kung saan heading, saan ang bias yung day na yun, saan ang bias niya. Paano mo gagawin yun? Kunin natin to. Kunin mo tong high, right? And kunin mo tong low. Then, i-accommodate mo yung 0.75, yung pullback na 0.75 between high and low. Itong impulse. Itong buong yan, pera ito. Yan. Pasok yan dito sa bearish high and then nagpunta ng low. So, i-accommodate mo yung 0.75. So, kailangan mo ng 3 point. Isang resistance, isang support, and then itong 0.75. Yan, 0.75. Ngayon, accommodate mo yung 0.75. Ibig sabihin, kailangan tumapat yung 0.75 dito mismo. Diyan mismo. Kasi kailangan mo yung mga sukat eh. So, ito na yung technical analysis mo. Given. Ito hindi na given to. Ito na yung dapat na pupuntahan niya. Right? So, yan yung mga dapat na pupuntahan niya. Ito yung area ng target mo. Not necessarily na abutin mo yan kasi sabi ko nga, scalping, daily scalping. Pero pinaplano mo lang kung saan ka mag-start. So, anong makikita mo dito sa daily? So, meron kang high point, which is given, right? To. Yan. Given ang support, given ang resistance, in-adjust mo para ma-accommodate mo yung 0.75. Given yung resistance, given yung support, and given itong given yan. Ang entry, yung 0.655 na yan, somewhere around yan ang entry mo. Entry. By short. Yan. Ang entry mo, supposed to be hanggang dito sa 655, pero day yan, so paliitin mo lang 75 hanggang dyan sa 655. Yan ang entry mo. Somewhere around that. Entry. Bearish. So, ang highway mo is kung saan siya dadaan. Dito. 0.65, yung crossover mo dito. Yan. Hanggang dito. Yan ang highway mo. Diyan dapat yung trade mo. So, pwede kang mag-trade sa susunod na candle. Tapusin mo na tong candle na to. Tingnan natin. Ayan. Okay. So, ano nangyari? Dito tayo nag-start. Nag-trade ka sa susunod na candle. Right? Yan yung mga inabot ng mga susunod na candle. Umabot ka dito sa candle na to. Then, nag-pullback na siya. Nag-pullback. Malaki yan. Kasi day yan eh. So, nag-pullback na siya. So, ano ibig sabihin yan? Ibig sabihin yan, pwede mong kasi pasok pa rin yan dito sa technical analysis mo. Pasok pa din yan. So, pwede rin maging 0.75 yan eh. Yan. Right?
Puwedeng maging 0.75 yan, eh, pero kumita ka na dito. Dito. So ito, kung gagawin mo uli yan, so ito uli yung high mo, resistance. Ito pa din yung low mo. Right? Isang leg, support, support, support. Yan. Pwede mo na ngayon itong i-accommodate. Yung high na yan, 0.75. Yan, 0.75. So ito na ang technical analysis mo. Somewhere around. And then, ang highway mo ngayon, ito na. Ito na ang entry mo. Yan. Somewhere around here. Yan. Hindi ito. Gitna. Yun. Yun. Diba? Ito. Yan. Yan ang highway mo ngayon. Ayan na entry. 0.65. Entry. Short. Ito yung area. Yan. Pupunta mo yung sa lower time frame, ha? Planning lang to sa day. Yan ang planning. So, alam mo kung paano mo, saan ka mag-entry, saka kung hanggang saan ka mag-TP. Saan siya pwede umabot. Laki yan. Hanapin natin ito yung entry mo. Hanggang dito, kung makuha mo, 17% yan. Kung times 2 times 3 ka pa, malaki yan. So, ganyan guys. Ganyan paano mo papalanuhin sa day yung trade mo. Anyway, sana makatulong. Yun lang.